Hindi pa man nag-uumpisa ang trial mga kababayan sa Senado ay nag-uumpisa na magplano ang ilang mga grupo na tutulan itong impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Dahil diyan, meron hong isang kongresista mga kababayan na dating senador na nakulong. Ngayon, nag-iiyak, naglulumpasay mga kababayan dahil gusto niyang matuloy ang impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Nako, grabe talaga si BP Sara, no? Grabe yung bloodbath ni BP Sara na hindi pa man nakakarating ho ng Senado ay ganito na ho katindi. Grabe. Ito, pakinggan ho natin ang paliwanag dito ni General Macanas. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Broken News Profile. Dilima nagbabala sa mga senador na huwag ituloy kung may balak man silang i-dismiss agad ang impeachment ni BP Sara Duterte sa oras na aabot ito sa Senado. May usap-usapan kasing idadaan muna ito sa botohan kung magko-convene o hindi at magbobotohan na lang kaagad para hindi na magsasayang ng oras. Sabi pa ni Dilima, it is an imperative constitutional process. The language of the Constitution says, shall proceed, at may proceed. Hindi dapat ipinagpapaliban ang paghahanap ng pananagutan. Yan na nga mga kababayan, no? Nag-iiyakan na nga ho sila. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Broken News Profile. Dilima nagbabala sa mga senador na huwag ituloy kung may balak man silang i-dismiss agad ang impeachment ni BP Sara Duterte sa oras na aabot ito sa Senado. May usap-usapan kasing idadaan muna ito sa botohan kung magko-convene o hindi at magbobotohan na lang kaagad para hindi na magsasayang ng oras. Kaya naman pala umiiyak itong si Dilima. Sabi pa ni Dilima, it is an imperative constitutional process. The language of the Constitution says, shall proceed, not may proceed. Hindi dapat ipinagpapaliban ang paghahanap ng pananagutan. Yan o, natulala, nagalit. Sabi niya, wala kayong karapatan na i-dismiss agad ang impeachment. Dilima to Senate sa posibilidad na hindi ito magko-convene. Grabe, nag-iiyak-iyak na ho sila mga kababayan. No? Isa lang ho ito si Dilima sa ngumangawa at nag-iiyakan ng mga kongresista, mga kabayan. Dahil takot na takot sila kay Vice President Inday Sara Duterte. Tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan. 2,900 ang nag-react. 2,600 ang natatawa, 200 ang galit, 132 lang ang nag-like sa kanya. Meaning, isa lang ibig sabihin yan, kaunti lang umaagri dito kay Dilima. Karamihan, halos 99%, ayaw nang matuloy ang impeachment trial ni BP Sara. May nabasa kong post, pahayag ni Senator Lacson, sabi niya, kung majority daw sa mga senador, 13
boboto na huwag i-convene ang impeachment court, pwede. Wala na daw trial. Okay. Dito magkakaalaman mga kababayan pagdating ho sa Senado. Kahit, nakikita naman na babasura ang impeachment ni VP Sara kung ituloy ang trial, alam na ang boto ng mga senador. Siyam lang ang senador na kailangan ni VP Sara para manalo siya, para ma-acquit siya. Sobra ng siyam. Di ba sinasabi pang 13? Nako, yari. Ang mga senador na kahit balik-baliktarin mo pa man ang mundo, talagang not guilty or acquittal ang boto nila. Kaya isama pa natin mga kababayan itong sumama dito sa majority. At kapag nalaman ho nila, puro basura ang ebidensyang ipinail laban kay Vice President Inday Sara Duterte, ay panigurado mag-aatrasan din yun. Hindi mo masisi yung mga nag-iisip na wag nang i-convene dahil sayang lang ang panahon. Tama. Kung ako ang tatanungin ninyo, gusto kong matuloy. Dahil para fair and square ang labanan. Hindi sa, takot yan, si Sara. Maganda sa akin din, kabayan, parang gusto ko rin matuloy para malaman din kung paano mapapahiya itong mga prosecutor, itong mga buwaya, mga kabayan. Kaso, ang magiging labanan ho kasi dito is maleta. Ito yung kalaban ho ng ni VP Sara Duterte, itong maleta na bilyones na ginamit ho nila, kumbaga tinago, at ito'y posibleng gamitin laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Dahil kakampanyang mga senador na marami, hindi na ipinatuloy ang trial niya. Tapos next year, magsasampa na naman sila. Kaya ako, huwag nang i-dismiss, i-trial na. Kaya ang panahon, sige lang. Pagbigyan na rin sila para once na nagbotohan na, I hope titigil na sila. Total, mananalo naman talaga si VP Sara. Panalo na yan, sigurado na. Arithmetic lang na minority block. Siguradong boboto. Tapos, 3 parisan na magkakapatid. So, isama pa natin mga kababayan itong religious organization, INC, KOJC, ano pa ba? Yung kay Villanueva mga kababayan. Nako, napakarami at marami pang mga organization ang nagdideklara na kapag bumoto ka ng yes to impeach Vice President Inday Sara Duterte, nako, blacklist ka. Kaya naman, ang dami hong natatakot na bumoto ng yes to impeach Vice President. Yung iba, absent na nga mga kababayan. Sa Siyam pala, nandun na si Cayetano. Sa Siyam. Pia Cayetano. Sama ng kanyang kapatid. Magkapatid na Estrada or Ejercito. Magkapatid na Villar. So, 5. 9 plus 5. Hindi pala. Kasi nasa minority. Basta siyam na minority, idagdag mo si Pia Cayetano, kapatid niya si Alan Peter, idagdag mo si JB Ejercito, kapatid niya si so Jinggoy. dalawa. Idagdag mo yung magkapatid na Villar. Tama?
So 9 plus 4, 30 na. Idagdag mo si Loren Ligarda, Ayun, no? 14. Idagdag mo si Senator Mig Zubiri, 15. Yan yung bilang ko. 15 senators. So, ibig sabihin nito talagang totaling panalo na, victory na yung ating Vice President Inday Sara Duterte. Boboto sa acquittal ni BP Sara. Kaya ituloy na lang. Huwag po kayong matakot, Congresswoman De Lima. Pagbibigyan namin kayo. Magkakaroon po ng trial. Kaya galingan ninyo. Kasi isa daw ito si Congresswoman De Lima sa mga prosecutors. Gusto kong makita yung balitaktakan, bangayan sa cross-examination. Nako, mga kababayan, matitindi ho ito. Kaso ang gagawin lang dito ni Dilima, mga kababayan, is babawi lang talaga ho ito. Kung naaalala nyo yung ginawa ni Pangulong Duterte dito kay Junel, babawi lang ito dahil sa matinding galit kay Pangulong Duterte. Talagang hindi ito for the accountability, kundi for revenge itong si Dilima. Gusto niyang makabawi sa ginawa sa kanya, pinakulong siya ni Pangulong Duterte dahil sa kanyang pagkaka-involve dito sa illegal na pulburon. Lalo na yung pagtayo ni na sa witness stand. Una mang magpre-present ng ebidensya or witnesses ang prosecution. So iharap nila si Madriaga, Trillanes, AMLAC Director, I don't know, Ombudsman ba, NBI. Gusto kong makita kung paano i-cross-examine ng mga magagaling na trial lawyers ni VP Sara itong mga testigo ng Kamara. Gusto ko rin makita gaano kagaling si Ridon. Kasi si Ridon, isa sa mga prosecutor, i-cross-examine naman niya ang mga testigo ni VP Sara. So gusto kong makita sino-sino yung mga testigo ni VP Sara. Dito na magkakagulo, mga kababayan. Dito na lalabas ang baho nito mga ginawa nilang witness. Itong si Madriaga, itong ginawang kalokohan ni Trillanes. Dito na ho sila magkakagulo-gulo kasi matitindi hong abogado ang kakaharapin nito mga prosecutor na ito. Idea na ko yan tungkol sa paggamit ng confidential funds. Pasabog si BP Sara yung mga testigong ilalabas niya. Kaya gusto kong matuloy ang impeachment trial. So don't worry, Congresswoman De Lima, kasama mo ako sa nananawagan na huwag i-dismiss ang trial, dapat ituloy ang trial sa Senado. So yan na nga, mga kababayan, ang naging komento opinion ni General Macanas patungkol ho dito sa gustong mangyari ni Junel, na kung saan gusto nito na huwag pigilan ng Senado na magkaroon ng impeachment trial dyan sa Senado. Dahil gusto ni Dilima talagang mapahiya ng husto si Vice President Inday Sara Duterte, ang hindi alam ni Dilima na ito ang simula ng kanilang pag-iiyakan. Dahil lalabas ang mga mali-maling script, mga gawa-gawang script nitong mga ginamit nilang witness, katulad na lamang ho ni Madriaga. Yung affidavit na original, na unang affidavit, hindi totally siya nag-match alam ko hindi siya totally nag-match doon sa sinasabing supplementary affidavit. Lahat ho, mga kababayan, magpapansin ho natin, pawang kasinungalingan ang lahat ng mga pinapakawalan nila ng mga impormasyon. Katulad na lamang dito sa may bahagi ng Pampanga, may isang mall daw, pero wala naman palang mall dyan sa bahagi ng Pampanga. Hindi lang ako nagkakamali nun, basta may isang binanggit na lugar sa Pampanga
na meron daw mall pero wala naman pala. Doon na nagkakabukingan. Itong portrait na ibinigay ng isang artist mula sa Davao, inangkin ni Madriaga. Yung birthday greetings na panglahat ng mga supporters ni Vice President Inday Sara Duterte, ginamit sa HOR na iyon, magkaibigan daw pala sila. Ay sana all binabati ng happy birthday, more blessings to come. Di ba? Ano pa ba? Ito naman kay Trillanes mga kababayan, ito mga dinideposit ho nila sa bangko, no? Di umano, yung mga inilabas ho nila ng mga info na doon sa may, anong lugar ba ito, kabayan? Na parang 2011, tapos 2011 and 2012 ng April, tapos 2012 na September, doon nagbukas ang isang mall. Yung ng April ng 2012 ay sinasabi na may transaction sa isang bangko, yung sa loob ng isang mall. Pero pagdating ho ng September ho nagbukas ang isang mall, mga kababayan. Pero grabe ho ang ginagawang script. Itong si Bicoy naman, no? Dito na ho magkakalaglagan dahil ang akala ho nila ay maliliit at walang utak yung mga tawag nito, mga abogado ni Vice President Inday Sara Duterte. Kapag lumabas ho ang katotohanan na yan, mga kababayan, itong mga majority na sumusuporta kay Bongbong Marcos Jr., itong mga senador, katulad na lamang ho, sino ba ito? Baka si Tolpo, mga kababayan, bumaliktad din yan. Lalo na kapag alam ng taong bayan na nagsisinungaling itong mga witnesses na tinutulungan ng prosecutor, mga crocodile, mga kababayan, tapos itong si Rapi Tolpo at saka si Erwin Tolpo ay nag-yes to impeach sa Vice President Inday Sara Duterte, naku, magagalit ang taong bayan. Magagalit ho talaga. Kaya posibleng magbago ho ang isip nila. At ito pa yung matinding banta ng INC na kung sino man ang bumoto ng yes to impeach Vice President Inday Sara Duterte ay ilang henerasyon ata, mga kababayan, ng salinlahi nila, blacklisted ho sila sa INC. Grabe yan, mga kababayan. Ilang henerasyon ho ang posibleng hindi suportahan ng INC. Na alam naman ho natin, itong si Bam Aquino, si Kiko Matching, ay humingi ito ng suporta mula sa Iglesia ni Cristo. Kaya naman yung ilang mga congressman, lalong-lalo na itong National Unity Party o NUP dyan sa Kongreso, na pinamumunuan ng isang congressman ng Antipolo City, mga kababayan, no? Parang nagdadalawang isip na ho ang grupo nila, umaabot na ng kalahati ng gusto na bumoto to no to impeach Vice President Inday Sara Duterte. Kaya sa panahon nito, ngayon pa lamang, ngayong araw, mga kababayan, nako, panalo na tayo, mga kabayan. Pero hindi tayo aasa na hindi aabot ng 106 or baka lumagpas pa, mga kababayan. Kasi alam naman ho natin, tumatakbo na yung pera dyan sa Kongreso. Kaya't alam naman ho natin na itong impeachment ngayong araw kay Vice President Inday Sara Duterte, yung pagbobotohan dito sa House of the Crocodiles, ay panigurado yan. Pupunta yan ng Senado kasi nagpapaikot na sila ng mali-malitang pera. Kaya talagang tama yung kanta ni Sian AI, mga buwayang ang kakapal ng mukha, harap-harapan tayong winawalang hiya. Nagpapanggap silang lahat na marangal na nagbibihis, formal na kriminal. Hanggang sa 2028, mga kababayan, sama-sama tayo. Tutulungan natin ang Agila ng Davao, ilalagay natin sa Malacanang.